Network. Read Scripture. Kristo. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Kayo po ay welcome sa ating channel. At kung kayo po ay nagmamahal sa ating Diyos na buhay, paki-like naman po ang ating channel at paki-subscribe na rin po nang sa ganun ay lumago po tayo sa ating pananampalataya. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita nang sa ganun ay mabigyan ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Sa mga tanong po ninyo na kung sana yung iba hindi ko po pa nasasagot, at sa dami po ng nagtatanong dito ay naiiwanan po yung iba, paki-resend po uli ng inyong mga tanong at para ma-verify natin at mabigyan ko po kayo ng kasagutan batay po sa kasulatan at maipaunawa sa atin ito ng Diyos na sa ganun ay makakita tayo ng katotohanan sa pamagitan ng kanyang salita. At ngayon ay nagtanong po muli si Larry sa kanyang mga agam-agam at mga tanong na kung saan ay mabigyan pa siya ng kaliwanagan. At alam ko rin kay Larry ay unti-unti na niyang nauunawaan, kaya patuloy ka pang magtanong at matatawag kitang kapatid sapagkat ikaw ay sumusunod na sa mga pamaraan at utos ng Diyos at alam ko ito ay hindi biglaan at ito ay hambang ikaw ay nakikinig ay uti-uti kang lumalago. Kaya salamat sa iyo, kapatid ko sa pananampalataya. Magpatuloy ka lang na magsaliksik at mag-aral sa kanyang mga salita nang sa ganun ay patuloy na lumago ka at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Magpatuloy po tayo. Basahin po natin ang inyong tanong. Salamat po sa pagsagot sa tanong ko. Ngayon po ay naunawaan ko na hindi kailangan magpa-unbaptize basta bukal sa loob na umalis sa dating relihiyon at simulan sundin ang mga nais at utos ng Diyos ay mabibinyagan na sa Espiritu. Parang ganun po ang pagkaunawa ko at kung mali po ako, pakituwid pong muli. At nais ko rin pong ipaalam sa inyo na nakuha ninyo ang atensyon ko para isubscribe ang channel mo. Salamat po. Salamat din sa iyo, Larry. At alam ko po na matatawag kitang kapatid dahil unti-unti nga nang sumusunod sa paraan ng Diyos sapagkat ito ang nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa Kanya. Ngayon ay linawin natin itong tanong mo na kung saan ay mabigyan pa ikaw ng paliwanag at maunawaan mo yung mga bagay patungkol sa pamaraan at utos ng Diyos. Dito sa iyong tanong ay para mabigyan ka ng kaunawaan yung hindi na kailangan magpa-unbaptize. Ibig sabihin po diyan, kailangan nga po na natin sa paraang espiritual maunawaan ito. Yung salitang magpa-unbaptize, ibig sabihin, hindi ka na, kasi yung ibang paliwanag diyan, yung pagbinautismo sa tubig. Ano? Hindi nga po ganun ang paraan sa pagbabautismo sa tubig. So, kung sinasabi mong magpa-unbaptize, ibig sabihin, aalsin yung ibinautismo sa tubig. So, hindi nga po ganun. So, para maging malinaw, yung salitang bautismo o baptism, ito po ay hindi literal na pagbabautismo sa tubig. Ito po ay basis dun sa makikita natin sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Kaya basahin natin para maunawaan natin yung salitang bautismo. Sa mga sulat po ni Mateo, kapatid na Larry, unawain mo ito para mabigyan kita ng paglilinaw sa iyong mga katanungan. At hindi lang sa iyo, Larry, maging doon sa mga nakikinig sa channel ito. Nawa po ang bawat isa sa atin ay maunawaan ang talatang ito. Nang sa ganun ay hindi tayo magkaroon ng maling interpretation na kung saan ay mga taong nagpapaliwanag, mga nangangaral ay binabaluktot ang ganitong mga aral. Kaya
ating linawin ang talatang ito. Basahin po natin, Mateo 28:19. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Dito, yung salitang bautismuhan niyo sila. Inuutusan po yung alagad. Tandaan po ninyo, itong habilin ng Panginoon Jesucristo nung panahon na siya ay aakyat sa langit. Aakyat ang Panginoon Jesucristo sa langit na kung saan ay kausap niya yung 11 alagad doon sa bundok ng Gethsemane. Di ba? Doon siya nagpapaalam na kung saan ay aakyat na sa langit at babalik na sama. Ang kaharap niya dito yung 11 alagad. Tandaan po ninyo, may 12 alagad siyang pinili, subalit yung isa ay, ano po nangyari? Ipinagkanulo ni Judas Iscariote si Jesus. Kaya anong nangyari po kay Judas Iscariote ay nagpakamatay, kaya 11 po ang natira, yung usap niya. Kaya itong habilin nito, kung titingnan natin, umpisa natin basahin uli. Kaya puntahan niyo ang lahat ng mga lahi. Ibig sabihin po, mga lahing Israel lang. Itinalaga po ang 11 alagad para sa kapwa nila Israelita. Tandaan po niyo, lahing Israelita. Tama po ba? Kaya dapat niyo maunawaan ang mga bagay na yan. Ang tanong, paano tayong hindi lahi? Tayo mga hindi kalahi ng lahing Israel, at para malaman naman natin, tayong mga hindi Hudyo ay naglaan naman ang Diyos na may mangaral sa mga hindi Hudyo. Tulad nating tinatawag na hintil. Pag sinabing hintil, hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Ibig sabihin, ang paniniwala nito'y mga Diyos-Diyusan. Yun po. Kaya alamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo para malaman natin tayo mga hindi Hudyo ay naturuan din sa paraan naman ni Apostol Pablo na ginamit ng Diyos para maiparating ang mabuting balita. Basahin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Colosas chapter 1 verse 25. Itinalaga ako ng Diyos na maging tagapaglingkod ng iglesia para lubusang ipahayag ang mensahe niya sa inyo na mga hindi Hudyo. Yan po. May paraan po naman sa mga hindi Hudyo sa paraan naman po ni Apostol Pablo. Kaya nga po, nakabukod yung 11 alagad para sa mga lahing Israelita. Yan ang dapat nating malaman. Ngayon, para makita pa natin yung kahulugan ng bautismo, ito po yung mga aral at turo na kung saan itong mga Israelita ay matitigas talaga ang ulo. Yung ilan, at yung ilan naman, napayuhan, nagbalik loob sa Diyos, kaya sila po ay kailangan maturuan din ng mga aral at turo ng Diyos. At maging tayo mga hindi Hudyo, hindi kalahing Israelita, ay naturuan po sa pamaraan ni Apostol Pablo, Kaya marami siyang sulat. Yung mga sulat na yun, ay sulat niya sa utos pa rin po ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya naisulat yun at naiparating sa mga hindi Hudyo. Di ba? So, yan ang dapat natin malaman. May plano ang Diyos sa bawat parte na kung saan ay maunawaan natin. Kasi pag hindi mo talaga yung pamaraan at utos ng Diyos, malilito ka. Kaya yung iba nagko-comment, bakit mo pinagsama yung lumang tipan at bagong tipan? Alam nyo po, pag hindi mo binasa ang lumang tipan, hindi mo maunawaan anong nangyayari sa bagong tipan. May connection ang bawat isa. Kaya nga po lang, ibinukod ang Israelita, hindi separate ang hindi Hudyo, kundi pag-iisahin din po ito. Para malaman lang natin, hindi maging magulo lang ang plano ng Diyos. Tingnan natin, pinag-isa po ito. Dito pa rin po sa mga sulat ni Pablo sa Roma, chapter 10 verse 12, at ang pangakong ito'y para sa lahat, dahil walang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo. Ang Panginoon ay Panginoon ng lahat, at pinagpapala niya ng masagana ang lahat ng tumatawag sa Kanya. So dito po pinapakita ni Apostol Pablo na wala pong pagkakaiba ang Hudyo at hindi Hudyo. Ibig sabihin yung mga hintil na hindi kumikilala sa tunay na Diyos. Ngayon, ito mga hindi kumikilala sa Diyos na turuan, itinakwil nila yung mga Diyos-Diyusan. Kaya sila nakakilala sa tunay na Diyos. Pero yung ibang ayaw nilang tanggalin yung dati nilang paniniwala, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyusan,
ay hindi sila maliligtas. Kaya nga po yung mga hintil na nagkusan ay nagbalik loob sa Diyos, naging katulad na rin po ng paniniwala ng mga tapat sa Diyos, yung mga Israelita, kaya naging katanggap-tanggap din yung ibang mga tinatawag na hintil. At ngayon sila, yung mga hintil dati, naging Kristiyano na rin. Yung mga dating Hudyo ay naging Kristiyano na rin. So, ibig sabihin, yung tinatawag na Kristiyano, tagasunod na ni Hesukristo. Yun po ang maliwanag dyan. Sapagkat itong talatang ito ay para maunawaan natin, ano bang ibabautismo sa kanila? Di ba? So, para maalaman natin, tingnan natin yung sumunod na talata kasi doon po natatapos para malaman natin ano yung ibabautismo. So, basahin natin yung 12 na talata. Sabi dito, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So dito, pinapakita yung salitang bautismo, mga aral at turo mula sa ating Panginoon Kristo. Yun po ang ibabautismo. Nakuha po ninyo? Kaya tayo, mga nakarinig, bagamat ito'y sa mga Israelita lang na sinabi, tayo na mga hindi Israelita, unawain din natin yung sinabi ng Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. Yung ibabautismo, mga aral at turo na nanggaling sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. So, babalikan natin yung 19. Kaya nakalagay po diyan, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Malinaw po ba? Yung mga aral nagmula sa Ama, dinala ng Anak dito sa mundo. Nung bumalik ang Anak sa langit, isinugo yung Banal Espiritu para ipagpatuloy yung mga aral at turo sa mga taong makakarinig. Yan po ang ibabautismo. At Larry, at maging sa mga nakikinig sa channel ito, pakinggan nyo ito, Napakaganda ng talatang ito para maunawaan natin yung salitang bautismo, Ito po ay dalawang klase kasi ng bautismo, sa paraan ng tubig at sa paraan ng bautismo sa Espiritu Santo. Basahin natin at unawain. Nung unay hindi ko rin kilala kung sino siya, sabi po ni Juan Bautista. Ngunit ang Diyos na nag-utos sa akin na magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin. O tama po yun, na kung saan inutusan ng Diyos Ama, itong Juan Bautista na magbautismo sa tubig. At ito pa rin yung tinig ng Ama na narinig ni Juan Bautista. Ituloy po natin ang pagbabasa. Kapag nakita mong bumaba ang Banal Espiritu at manatili sa isang tao, ang taong iyon ang magbabautismo sa Banal na Espiritu. So kaya po, yung kasunod po ni Juan Bautista sa paraan po ng pagbabautismo sa Banal na Espiritu. Hindi po sa paraan ng tubig. Kaya may panahon po yung panahon ng pagbabautismo sa tubig sa panahon ni Juan. Kaya nung dumating po yung Panginoon Kristo na sumunod po naman kay Juan Bautista dahil natapos na po siya, kaya namatay po siya, ibig sabihin hindi po magpapatuloy yun. Ang magpapatuloy yung walang kamatayan, kaya si Kristo po sa paraan po ng bautismo. Matatanggap po yung Santong Espiritu kung susunod ka sa paraan at utos ng Diyos. Tama po, Larry, yung ganoong pangunawa. Diba? Ano ba yung bautismo na aral? Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Diba? Magpakabanal ka, gumawa ka ng mabuti, sumunod ka sa pamamaraan at utos ng Diyos. Yun po yung salitang bautismo. Kung ililiteral mo yan, kahit lumubog ka ng ilang beses sa tubig, hindi yun makakapag-alis ng iyong kasalanan. Yung budhi natin na may kasalanan, yun nga po, tama yung sabi mo. Larry, sa iyong tanong, balikan natin para maintindihan mo. Pero sinabi mo dito, hindi kailangan magpa-baptize. So, kailangan mong tanggalin yun, yung mga dati mong mga aral. So, hindi ka na pwedeng magpa-baptize kung ilulubog ko ulit tapos hindi ka na aalsin yung iyong paglubog. Hindi po ganun. Kundi yung aral na tinanggap mong mali, yun ang tatanggalin mong aral. Ano ba yung mga aral na tatanggalin mo? Kung ikaw ay Katoliko, ano yung mga aral sa Katoliko? Ang dami.
Di ba? Mayroon tinatawag na kung saan ay magpapanata ka, luluhod ka, so tatanggalin mo. Luluhod ka sa mga rebulto, di ba? Ano pa? Sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. So tatanggalin mo na yun, hindi ka na sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Na mga aral di ba? Yung mga tinatawag na iba't ibang mga katuruan. O alamin natin ang mga iba't ibang katuruan ng Katoliko. Iisa-isa natin at alamin natin at ating puntahan yung kanilang mga aral para yun ang tanggalin mo na maling aral. Ito po yung mga aral ng Katoliko, no? Ito po yung tinatawag na katisismo para sa mga bata. Yan. Kung ikaw ay magulang, di ba, dinadala mo ang inyong mga anak at hinahayaan mo na lang doon na kung saan ay maturuan sila. At hindi natin alam kung ano nangyayari at hindi natin nababantayan. Sapagkat mga bata lang yon. So, ingat po kayo sa pagdadala ng inyong mga bata sa mga simbahang iyan. Sapagkat diyan matuturuan sila ng mga maling aral para sa kanila, para hindi nga naman mawalay hanggang sa paglaki kasi naturuan na. Kaya dito, hindi naman itinuturo yan ng Panginoon Kristo yung salitang katisismo. Ano ba ang kahulugan niyan? Kayo po ang nakakaalam niyan. Alamin yung maigi. Kaya kung hindi mo alam yung salitang katisismo, ay may pag-aralan natin. Ano? Ngayon, meron pa tayong mga iba pang pag-aaralan dyan ng mga aral ng Katoliko. Tulad po nito, di ba? Ash Wednesday, na kung saan ay nilalagyan ng abo sa noo. Hindi rin po yung aral ni Kristo. So, yan ang ibinabautismo sa mga taong hindi kumikilala doon sa tunay na Diyos. Sapagat yung tunay na Diyos ay hindi yan mga aral na dapat natin tangkapin na itinuturo ng mga ibang nangangaral. So, ito yung mga ngaral na hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos na kung saan ay gumagawa sila ng mga bagay na lumalabag pa sa palatuntunan at utos ng Diyos. O, ito pa. Pagpepenitensya sa Iglesia Katolika. Ayan din po ay hindi dapat gawin na kung saan ay nisisira nila ang kanilang sarili. Sinasaktan ang sarili. Nakuha po ninyo? Inuutos nga ng Diyos na huwag sirain ang ating katawang ito. Di ba? Huwag natin dungisan nang sa ganoon ay maging malinis tayo sa harapan ng ating Diyos, maging sa pagbalik ng ating Panginoon Kristo. Di ba? Yan po ay maging physically, maging inward ng ating kaloob-looban ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Sa totoo lang po, hindi yan itinuturo ni Kristo para pahirapan ang sarili. Alam niyo po, si Kristo ay bagamat siya ay pinahirapan, ay gagayahin ba natin yun? Si Kristo hindi naghahampas ng sarili, kundi siya'y hinampas. Pinarusahan, wala siyang kasalanan. Di ba? Ang nagpaparusa pa nga yung mga hindi kumikilalang kapwa niya Israelita. Di ba? Nung nagkatawang tao ang ating Panginoon Kristo sa lahi po ng mga Hudyo. Bagamat hindi nakikilala ang ating Panginoon Kristo, kaya ganoon na lang po ang ginawa sa kanya. Kaya itong mga bagay nito, mali po yung aral na yan na magpenitensya. Baka sabihin mo, hindi man ako nagpepenitensya. Opo, para sa iba naman po yan. Kasi kalahi mo yan, kapwa, Katoliko mo yan, hindi mo kaya bang pagsabihan na huwag gawin ang kanyang mga bagay na ginagawa niya na yan ay mali? Di ba? Kung mahal mo yung kapwa mo Pilipino, kapwa mo, di ba? Kasambahin mo sa iyong pananampalataya, kaisa mo. May masama yan. Ang iniisip nila, makakabuti yan. Pag alis daw ng kasalanan, hindi. Lalo mo pong ginagawa yung mga bagay na ikakasala sa Diyos. Sapagkat yung pagsira sa katawan, kasalanan na rin po yan. Tuloy pa natin. Ito pa yung mga aral at turo na inyong tinanggap sa Iglesia Katolika. Katulad nga po ito na tinatawag na Sagala, na tinatawag na Reyna Elena. Yun naman hindi mo pangalan. Kasi nga po, yung mga Diyos-Diyosang yung mga reynang iyon ay ginawa nila para ipagpatuloy yung mga dating reyna na ginawang Diyos. At ito namang mga kabataang babae ay walang kaalam-alam na kung saan ay nasabihan na sila ay maggagawn pero hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Mausuhan na lamang. Pero yan po'y mali. Hindi po yan itinuturo ng ating Panginoong Kristo. Isa pa, maging ito pong baptismal na mga bata. Wala naman pong ginanap ang ating Panginoong Kristo na bautismuhan ng mga sanggol. Di ba?
Yan po ay pamamaraan po ng mga Iglesia Katolika. Kaya tandaan po natin, yung ganyang bautismo ay mga aral na maling aral. Hindi yan galing kay Kristo. Kaya ito, ang tatanggalin mo kung gusto mong sumunod sa paraan at utos ng Diyos sa lahat na nabanggit ko o yung mga hindi ko pa nabanggit at marami pang mga aral na tinanggap mo sa Katolika. Ayun po ay hindi mga pamamaraan at utos ng Diyos. Na kung saan ay sila ang gumagawa ng mga bagay na yan. Ito ang dahilan. Basahin natin. Basahin po natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, Roma chapter 10 verse 2. Ako na rin ang makakapagpatunay na masigasig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya nga lang ay hindi ayon sa katotohanan. Yun po ang nakakalungkot. Maging si Apostol Pablo na kalahi niya, naglilingkod ang mga Israelita sa Diyos pero hindi sa katotohanan. Katulad po ng mga ganitong mga iglesia na kung saan akala nga nila naglilingkod sila sa tunay na Diyos pero hindi naman nila sinusunod yung pamamaraan at utos ng Diyos. Isunod lang po natin sa verse 3. Ito ay sa dalang hindi nila alam kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao. Nagsikap silang gumawa ng sariling pamamaraan sa halip na sundin nila ang pamaraan ng Diyos. Yun po ang nakakalungkot sa mga iglesia ngayon, di ba? Yung mga nabanggit ko, yun po ay pamaraan lang ng tao. Di ba? Hindi sa pamaraan ng Diyos. Yun po nakakalungkot. Na kung saan gumagawa sila sa sariling pamaraan sa halip na sundin nila ang pamaraan ng Diyos. Kaya ngayon mga ganung bagay, inyong susuriing maigi. Ito ba ay pamaraan ng Diyos? O saan ba galing ito? Ganun po, bago nyo tanggapin ang isang bagay na aral at turo, alamin nyo muna kung ito'y galing nga sa Diyos. Yung ganung katuruan. Kasi ang may babautismo sa inyo, yung ganung mga maling aral, iyon ang tatanggalin mo. Ate Lery, o kapatid na Lery, dahil alam ko na ikaw ay gusto mong makasunod sa paraan at utos ng Diyos, ito yung mga bagay na dapat nating alisin na mga dating aral na natanggap mo. So, ibig sabihin, yung naitanim sa iyong mga puso't isipan na maling aral, iyon ang tatanggalin mo sa buhay mo. Nakuha mo? At maging doon sa mga nakikinig sa channel ito, huwag po kayong masasaktan. Yan po ang katotohanan eh. Alamin nyo maigi. May isip naman po kayo. May pagkatao kayo para alamin ninyo. Kung ini katotohanan, ay di tanggapin ninyo. Kung ayan ay itinuutos ni Kristo, di tanggapin mo. Pero hindi eh. Malabong mangyari yung mga bagay na ginagawa ng Iglesia Katolika, yung ganung mga pamaraan. Yun po ay pamaraan lang ng tao. Kapatid na Lery, totoo po na kung saan ay matatanggap mo lang yung Santong Espiritu kung ikaw ay susunod sa paraan ng Diyos. Ano po? Sapagkat wala po tayong mababasang Diyos Espiritu Santo. Ang salitang Banal Espiritu, yun lang po ang naka-indicate o naisulat. English man o sa Tagalog o sa iba't ibang version na kung saan ay maipapakita natin na ang Santong Espiritu ipagkakalob lang ito sa mga taong susunod sa paraan at utos ng Diyos. Diba? Isinugo si Kristo dito sa mundo at para samahan yung, kasi nasa katawang tao si Kristo, no? Kailangan talaga ng Santong Espiritu para gabayan ang ating Panginoon Kristo. Ngayon, nung siya umakyat sa langit, ang ating Panginoon Kristo naman ay isinugo ang Santong Espiritu sa mga pinabanal. Tandaan po ninyo, matatanggap lang ang Santong Espiritu doon sa mga taong pinabanal. Ibig sabihin mga pinabanal, yung marunong sumunod sa mga pamaraan at utos ng Diyos. Kapag ginagawa mo na yung mga bagay na yon, ipagkakaloob sa iyo. Una, kikilalanin mo muna ang Ama at ang Anak. Pag kinilala mo ang Ama at ang Anak, saasampalataya ka naman sa Anak at sa Ama.
Ibig sabihin, parehas mo silang sasampalatayanan. Parehas mo silang sasambahin at paglilingkuran. Nang sa ganon, bigyan ka ng Santong Espiritu upang maging tatak ng iyong kaligtasan. Kaya pag wala kang Santong Espiritu, ibig sabihin, yung Santong Espiritu ay nataniman ka ng mga aral at turo. Yun po rin yun eh. Kasi ang mananahan sa iyo yung aral at turo. Nakuha po ninyo? Naku saan, ito yung mga aral at turo na pinanahan mo sa iyong puso at pinamuhay mo, ito yung dadalhin mo sa pagharap sa Diyos. Di ba? Siyempre, pagpasok mo ng langit, natutunan mo na magbanal. Kasi ang tirahan ng langit, kabanalan. Mga banal ang nakatara doon. Di ba? Kaya narito tayo sa physical para makita natin yung spiritual, para maunawaan natin yung pamamaraan at utos ng Diyos. Mamumuhay tayo na may kabanalan. Yung kabanalang iyon, natuto tayong sumunod sa pamamaraan at utos ng Diyos. Kasi pagdating sa langit, yun din ang gaganapin mo na kung saan ay marunong kang sumunod sa pamamaraan at utos ng Diyos. Eh kung dito pa lang sa lupa, hindi ka marunong sumunod sa pamamaraan at utos ng Diyos. Di ba? Kaya hindi magiging qualified. Eh kung pumasok ka, kung ganun pa rin ang ugali mo, dating pagkatao, di ba? Ang nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang, wala na ang dating pagkataong masama. Kundi binago na siya. Pag sinabing binago na, meron ka ng kabanalan. Sumusunod ka sa pamaraan at utos ng Diyos. Di ba? So yun, yung espiritu na meron ka na sa buhay mo, yun ang ipamumuhay mo. Kasi yung espiritu na kung saan ay nananahan sa iyo mga aral at turo ng Diyos na ipinamumuhay mo, yun ay magiging ganap na totoong tao ka sa harapan ng Diyos. Nakuha po ninyo? Yan ang dapat natin malaman. Na kung saan ay maturuan talaga tayo ng mga aral at turo ng Diyos, na kung saan ay yung paggabay ng banal espiritu sa isang nangangaral, sa nagtuturo, yan. Kasi po, yung mga aral at turo nanggaling sa Diyos eh. Ang banal espiritu lang po ay walang bagay na idadagdag siya, walang bagay na aalsin siya, kundi kung ano lang narinig niya, yun ang sasabihin niya. Kasi po, ang banal espiritu para din pong isang messenger, di ba? Naghahatid ng balita. Basahin natin para magbigay tayo ano yung kalalagayan ng Santong Espiritu. Basahin natin dito sa mga sulat po ni Juan 14:15. Ito po ay pananalita ng ating Panginoon Kristo. No? Basahin natin. Kung mahal niyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Si Kristo, binigyan ng authority ng Ama para pahamalaan ang sanlibutan, ang mga tao. Na kung saan sabi dito ng Panginoon Kristo doon sa mga taong mananampalataya, kung ikaw ay mananampalataya, pakinggan mo ito. Sabi niya, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Sunod po. At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Ang tanong, sino itong tagatulong ng mananampalataya? Ibig sabihin, pag sumasampalataya ka, bibigyan ka ng guidance, di ba? Ng helper. Tagatulong, sino yon? Isunod natin sa 17 para narito yung sagot. Siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap na mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakailanman. So, di ba? Napakaganda na kung saan ay bigyan tayo ng ating Panginoon Kristo ng guidance o gabay o tagatulong sa ating pananampalataya upang tayo magsalita ng katotohanan. Di ba? So, ang ituturo sa atin ng Banal na Espiritu, yung katotohanan. Walang kasinungalingan. Kaya dito natin malalaman yung mga nagtuturo, aalamin nyo kung inigaling nga sa Diyos. Kapag hindi galing sa Diyos, ang nagtuturo ng kasinungalingan, hindi yun kay Kristo. At wala yung patnumay ng Santong Espiritu para magpahayag sila ng katotohanan. Kasi kung kasama ng mga ngaral nito ang Banal na Espiritu, magpapahayag sila ng katotohanan. Kaya alamin niyo sa mga nangangaral, o di ba? Tulad ko, ako saan ay
hanapin nyo kung mayroong kasinungalingan na lahat ng sinasabi ko, hindi yan sa Diyos. Pero nakita naman ninyo, lahat ng sinasabi ko ay hindi ako pumulot kung kani-kanino at maging doon sa mga, di ba, mayroong tinatang na Bible scholar, yung magagaling daw sa Biblia. Hindi tayo doon tumitingin. Ang Bible scholar, sino po yung nagsulat? Doon tayo magtanong sa mga apostol, sa mga hinirang ng Diyos. Di ba? Sila po yung sumulat at sila ang nakarinig ng mga bagay na itinuro ni Kristo. Yun ang dapat nating malaman. At tayo namang tumanggap ng mga aral, hindi po ang ating iaaral. Wala tayong dapat idagdag, walang dapat tayong ibawas. Di ba? Kaya kung gusto mong matuto ng pangangaral, ito po ay ipagkakaloob sa iyo ng Diyos. Unang-una, dapat nagbabasa ka ng kasulatan. Eh ano naman po ang iaaral mo kung wala kang nababasa, wala kang napakinggan, hindi ka naturuan. Di ba? Kaya doon sa mga nangangaral, makikita natin yung mga itinuturo ay galing sa kasulatan. Iyan po ang dapat nating malaman nang sa ganun po walang kasinungalingang lalabas sa kanyang mga labi. Pawang salita ng Diyos ang ibubuka ng bibig ng mga ngaral. Nakuha po ninyo? Ngayon, sana naunawaan mo, Larry, itong paliwanag ko. Ayon sa iyong mga tanong na kung saan yung hindi na kailangan magpa-baptize, kailangan mo nga yung tanggalin yung mga maling aral. Yung kasing baptismo, yung mga aral na tinanggap na mali, yun ang aalisin mo. At ngayon naman, dapat maging empty muna para malagyan ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na mananahan sa iyong puso, hindi kailanman papasukan ito ng masamang espiritu ng maling aral. Nakuha mo? Kaya kailangan matanggal muna yung maling aral sa puso mo at sa isipan mo para maging malinis. At ngayon, kung hindi mo aalisin yun, maghahalo ito. Nakuha po ninyo? Hindi mo pwedeng pagsamahin ang dalawang bagay na ito. Yung maling aral at yung katotohanan na aral na tinanggap natin. Sapagkat ito po may talinghaga patungkol dun sa alak na sisidlan. Gusto mo malaman? Para malaman natin sa spiritual, sige, bigyan natin ito ng kaunting pag-aaral patungkol dun sa lalagyan o sisidlan ng alak. Atin mong basahin at para maunawaan ninyo. Dito po sa Mateo chapter 9 verse 17, basahin natin at saka ko po ipapaliwanag sa inyo ng mabuti. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak at ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at pareho silang magtatagal. So dito, binigyan tayo ng literal na understanding. Ibig sabihin, mula sa mga bagay na literal na madali nating makatsap o maunawaan, at para makita natin sa spiritual. Alam niyo po ito, dagdag kaalaman, karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, at kung gusto mong magpagamit sa Panginoon at mangaral, dapat meron kang ganitong karunungan na nagmula sa Diyos. Pagkakaloob lang itong bagay na ito na mabigyan ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa kung marunong ka ng sumunod sa pamamaraan at utos ng Diyos. Di ba? Napag-aralan natin yung tatlong bagay sa pagrelihiyon. Yung religion, ang meaning ay hindi ito samahan, kundi ito yung tatlong bagay na kung saan ay nakita natin, yung kabanalan, di ba? Dapat meron kang cares sa iyong kapwa at panghuli, huwag madungisa ng sanlibutan ito. So yun po, kapag ikaw'y nagbabanal, kailangan mo talaga yun sumusunod ka sa paraan at utos ng Diyos. At itong mga bagay na ito, na yung sinasabi ko kanina sa iyo, para maunawaan mo yung mga bagay na kung saan yung bautismo, di ba? Dahil wala naman ikaw kalap-alam nung una, hindi mo naman alam yung mga bagay na espiritual. Kasi tayo, naturuan ng mali. Kasama na ako doon.
Pero nung na-realize ko, sinaliksi kong maigi, inalam kong maigi, paano ba ito uunawain, alam nyo, napakahirap talaga kung walang paggabay ng Santong Espiritu. So, kapag ikaw ay nagabayan yan, maunawaan mo na. So, paano natin uunawain? Sa tulong po ng Banal na Espiritu, ano? So, ganito po yan. Ulitin natin para mas maintindihan ninyo. Yung sinasabi ko na kung saan yung mga bautismong nailagay sa iyo na mali, yun ang tatanggalin mo. At ang tatanggap mo yung mga aral at utos ng Diyos sa puso mo. Yun ang ilalagay mo. Kaya itong talatang ito, ganun po i-describe, ganun po ipinapaliwanag. Kaya alamin natin. Muli natin basahin para mas maintindihan ninyo. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Yung salitang bagong alak. So, ilalagay mo ito saan? Kapag daw inilagay mo yung bagong alak, yung salitang bagong alak dyan, sa spiritual, ito yung mga aral at turo ng Diyos, yung pamamaraan. Diba? Yun namang sisidlang balat, ito yung puso mo. Dinidescribe dyan, yung sisidlang balat, ito yung laman ng puso mo. Kung ang laman ng puso mo yung lumang sisidlang, ibig sabihin, mga maling aral na natanim dyan, at papasukan mo ng mga pamaran at utos ng Diyos, pinagsama mo sa puso mo, ano mangyayari? Ang sabi dyan sa literal, dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak. Ibig sabihin, yung salitang puputok, ibig sabihin, masisira lang, mawawasak. Ano pong mawawasak? Hindi pakikinabangan din yung bagong alak, matatapon lang yon. Yung mga aral at salita ng Diyos, hindi mo rin pakikinabangan. Kasi, kailangan mailagay yung mga aral at utos ng Diyos sa bagong sisidlan. Pero kung luma, ibig sabihin yung iyong puso ay may mga maling aral na tinanggap mo, di ba? Doon ka binautismuhan, yung salitang bautismo, yun yung mga aral at turo na tinanggap mo doon sa mga reliyon. O ibig sabihin doon sa mga iglesia na yung pinuntahan, sa mga organisasyon na pinuntahan mo. Di ba? Ang dami, di ba? Yung iba naman, kung ano-anong iglesia, di ba? Pinuntahan, kaya di nagsamot-samot na. Walang problema doon, hindi yun magtatalo-talo. Pero ang magtatalo dito kapag nilagyan ng pamaran at utos ng Diyos, yung ibig sabihin, pati yung tumatanggap ay magkakaroon po ng pagkawasak. Ibig sabihin, maaaring mapahamak ang buhay ng isang tao. Kasi kailangan mong matanggap ang aral at utos ng Diyos, kailangan malinis, bago. Kung itutuloy natin, at ang sisidlan ay hindi mapapakinabangan. Diba? Ibig sabihin, hindi mo mapapakinabangan yung isang taong gustong mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi mo rin mapapakinabangan. Ibig sabihin, hindi pakikinabangan ito ng Diyos sapagkat ang gusto ng Diyos, kung gusto mong mangaral din, magturo, yung laman ng puso mo, walang ibang aral na galing sa iba. Dapat yung aral na tinanggap mo galing mismo sa Diyos. Yun ang dapat niyong malaman. Ngayon, para maintindihan natin, sabi dito, sa halip, ilagay ang bagong alak. Ibig sabihin yung bagong alak, ang ilalagay yung mga aral at turo ng Diyos sa bagong sisidlan. Ang tanong, paano ba magiging bago ang sisidlan mo, yung puso mo? Kailangan linisin ito, alsin mo yung paniniwala. Yung mga nabanggit ko, so lalayo ka na doon. Di ba? Halimbawa, Katoliko ka. Ano yung mga pamamaraan doon? So, hindi mo nasusundin ang mga bagay na yun. Itatakwil mo. Sabihin, hindi ka nasusunod sa ganung pamamaraan. Nakuha mo? So, yan. Para hindi masira at pakinabangan pa rin yung alak o yung salita ng Diyos na matatanim sa iyo at maging ikaw pakikinabangan din ng Diyos yung buhay mo, yung pagkatao mo. Kasi malinis ka sa harapan ng Diyos at may aral ka na mula sa Diyos. Sabi dito, parehong pakikinabangan yung mga aral na natanim sa iyo at maging ikaw na gusto mo magpagamit sa Panginoon, parehas silang magtatagal. Ibig sabihin, magpapatuloy at magagamit ng Diyos sa ikaluluhati niya. Nakuha mo? So, yung lumang sisidlan, yun po yung lumang pagkatao mo.
hindi mo pwedeng lagyan ng aral at utos ng Diyos. Kailangan ang puso mo ay mayroong nalinis. Inalis na yung mga dating aral na mali para malagyan ka ng bagong aral at pareho itong magtatagal. Nakuha mo, kapatid na Larry? At doon sa aking taga-subaybay at nakikinig, tingnan ninyo ang kagandahan ng aral at salita ng Diyos. Kung hindi mo tatanggipin yung mga aral at utos ng Diyos at yung aral pa rin ang gusto mong panatilihin sa puso mo, masisira lang din yan. Nakuha po ninyo? At iyan ang dapat nating malaman, mga kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya, na kung saan ay naliwanagan ang bawat isa sa inyo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, nawain nabigyan ko po kayo ng paglilinaw sa mga aral at turo ng ating Panginoon Diyos. Hanggang sa muli po. God bless you po sa inyo lahat. Amen.